tuwing malapit ang Kapaskuhan, lahat tayo ay naghahanda para sa masayang selebrasyon. Ngunit, iba si Lolo Elmer. Sa halip na maganda ng pagkain para sa kanya, kumakayod siya para makabili ng mga regalong maaari niya maibigay sa mga bata at mga kapitbahay na palaging nagmamalasakit sa kanya. Lolo Elmer, aga nating aalis ah! Bati ng isang ginang kay Lolo Elmer. Maaga kasi pasok sa construction, sagot na matandang si Lolo Elmer. Si Lolo Elmer ay 65 years old na, mag-isa sa buhay. Iniwan kasi si Lolo Elmer ng asawa, kasama ang mga anak nito. Dati kasi ay walang ibang alam gawin si Lolo Elmer kundi ang magbisyo. Kaya iniwan siya ng asawa at mga anak. Natuto sa buhay si Lolo Elmer at natutong lumaban ng patas. Kahit matanda na si Lolo Elmer, malakas pa rin ang kanyang pangangatawan. Masiyahan si Lolo Elmer at mabait. Kaya mahal na mahal din siya ng mga kapitbahay, lalo na ang mga bata. Ingat ka po, Lolo Elmer! Sabi ng batang babaeng anak ng ginang. Ngumiti si Lolo Elmer at nagpatuloy sa pagpadyak ng kanyang bisikleta. Nang makarating si Lolo Elmer sa kanyang papasukan, ay bumaba na siya sa bisikleta niya. Ipinarada niya ito sa isang gilid. Lolo Elmer, ang aga natin ah! Bati sa kanya na binatilyong kasamahan. Para hindi na mapagalitan, sagot ni Lolo Elmer. Aalis din kasi ako agad dahil may gagawin pa ako. Napatango naman ng kasamahan ni Lolo Elmer. Nagsimula na si Lolo Elmer sa trabaho. Tagabuhat siya ng hollow blocks, kaya madalas sumasakit ang kanyang katawan. Pagkatapos sa construction, nangangalakal naman si Lolo Elmer para may pandagdag siya sa kanyang kita. Paulit-ulit ang ganoong gawain ni Lolo Elmer hanggang sa makapag-ipon siya ng marami. Lumabas si Lolo Elmer sa kanyang bahay. Suot ang Santa Claus costume. Bitbit niya ang isang malaking pulang bag na naglalaman ng maraming regalo para sa mga tao. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Sabi ni Lolo Elmer habang naglalakad. Mama, Santa Claus! Nakangiting sabi ng isang batang lalaki bago ituro si Lolo Elmer. Ngumiti naman si Lolo Elmer at kinaya ang boses si Santa Claus. Ibinaba ni Lolo Elmer ang kanyang bag at kumuha ng laruang kotse. Ibinigay niya iyon sa batang lalaki. Wow! Thank you so much po, Santa Claus! Masayang sabi ng batang lalaki. Ngumiti lang si Lolo Elmer at nagsimula ulit maglakad. Bawat batang madadaanan ni Lolo Elmer ay tuwang-tuwa sa kanya. Nagpapakuha pa ng litrato ang mga ito. Binibigyan naman ni Lolo Elmer ng regalo ang mga ito. Si Santa! Bulong ng isang batang babae habang nakatingin sa matandang lalaking nagbibigay ng regalo. Nakangiting lumapit ang batang babae kay Lolo Elmer. Santa, pwede po akong humiling ng regalo? Nakangiting tanong ng batang babae. Oo naman, sagot ni Lolo Elmer. Gusto ko po ng bago sapatos, sabi ng batang babae. Gusto ko rin po ng wheelchair para kay nanay. Natikila si Lolo Elmer pero ilang sandali lamang ay ngumiti siya. Hinawakan niya sa buhok ang batang babae. Dahil mabait kang bata, tutuparin ni Lolo Santa Claus ang hiling mo, nakangiting sabi ni Lolo Elmer. Napangiti naman ng batang babae at napatango. Nayakap din ito si Santa Claus dahil sa sobrang saya niya. Dahil sa hiling ng batang babaeng lumapit kay Lolo Elmer, mas lalo pa siyang nagdoble kayod para lang mabigay ang hiling ng batang babae. Nararamdaman kasi ni Lolo Elmer na mabuting bata ang batang babae, kaya gusto niyang tuparin ang hiling nito. Lola Elmer,
Magpahinga ka muna po kaya, sabi ng isang babae kay Lolo Elmer. Ang lalapo na ubo niyo, baka mamaya, kumapano ka na yan. Malakas pa si Lolo Santa Claus, sagot ni Lolo Elmer. Lolo, maraming malulungkot niyan kapag nagkasakit ka na malala, sabi ng babae. Makinig ka naman po sa akin. Napahinga naman ng malalim si Lolo Elmer bago itango ang kanyang ulo. Nagpahinga nga si Lolo Elmer ng mga ilang araw. Nang mawala ang kanyang ubo, ay bumalik na naman siya sa pagtatrabaho. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Panggagaya ni Lolo Elmer kay Santa Claus habang naglalakad siya. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Kagaya dati, sinalubong na naman siya ng mga tao at kinagiliwan. Alam ni Lolo Elmer na wala siyang mapapala sa ginagawa niya. Pero sa tuwing nakikita niya ang ngiti ng mga tao ay napapangiti na lamang din siya. Gusto rin kasi ni Lolo Elmer na masaya ang Pasko ng bawat tao. Hindi na kasi kagaya ng Pasko noon, ang Pasko ngayon. Merry Christmas! Nakangiting bati ni Lolo Elmer sa batang lumapit sa kanya noon. Lolo Santa! Masayang sabi ng batang babae. Ngumiti si Lolo Elmer sa batang babae. Dalhin mo sana ako sa bahay niyo para may bigay ni Lolo ang regalo niya, sabi ni Lolo Elmer sa bata. Tumango naman ang batang babae at dinala siya sa bahay nito. Nakita ni Lolo Elmer kung gaano talaga nangangailangan ang batang babae. Ito na ang regalo ni Santa Claus, sabi ni Lolo Elmer. Pumikit ka muna at imamagic pa ni Santa Claus ang lahat. Excited naman pumikit ang batang babae. Sumenya si Lolo Elmer sa isang lalaking nakasunod sa kanya na dala ang wheelchair. Inilapag nito ang wheelchair sa lapag. Ipinatong ni Lolo Elmer ang kahon ng sapatos sa wheelchair. Sa kahon ng sapatos, hindi lang sapatos ang nakalagay. May pera din doon na hindi kalakihan pero makakatulong sa batang babae. Pwede mo nang buksan ang iyong mga mata, nakangiting sabi ni Lolo Elmer. Binuksan ng batang babae ang kanyang mga mata. Nanubig ang mga mata ng batang babae habang nakatingin sa wheelchair na nasa kanyang harapan at sa kahon ang sapatos. Maraming salamat po, Santa Claus! Umiiyak na sabi ng batang babae bago yakapin si Lolo Elmer. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo! Ngumiti si Lolo Elmer bago yakapin pabalik ang batang babae. Nagpasalamat din ang pamilya ng batang babae kay Lolo Elmer. Kaya naantig ang kanyang puso at nakaramdam ng kasiyahan. Dahil sa ganitong senaryo, masabigyan pa ng inspirasyon si Lolo Elmer para ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Mas nakilala si Lolo Elmer dahil sa ginagawa niya. Dahil naman sa hindi inaasahang pagkakataon, may kumuha pala sa kanya ng video habang ginagawa ang pabibigay niya ng mga regalo, habang suot ang Santa Claus costume at in-upload ito sa social media. Kaya naman, naging viral din siya, kaya maraming taong humahanga sa kanya. May mga nag-aabot din ng tulong kay Lolo Elmer para maipambili niya ng regalo para hindi na siya mahirapan. Ibinibili yon ni Lolo Elmer, ngunit nagtatrabaho pa rin siya. Gusto rin kasi ni Lolo Elmer na galing sa bulsa niya ang ibinibigay niya sa mga tao. Masaya si Lolo Elmer dahil mas dama na ng mga tao ang Pasko ngayon. Malapit-lapit na rin ang Kapaskuhan, kaya mas gusto ni Lolo Elmer na mas marami siyang maipamigay. Merry Christmas sa inyong lahat! Nakangiting sabi ni Lolo Elmer sa mga tao. Hindi muna naggagala si Lolo Elmer dahil ang kanyang sinosorpresa ay ang kanyang mga kapitbahay. Gatas at diaper para sa mabait kong kapitbahay, sabi ni Lolo Elmer.
Thank you, Lolo Santa, tugon ng babae. Ang daming pinabigay ni Lolo Elmer, kabilang na doon ang mga grocery at bigas. Anong oras na natapos si Lolo Elmer? Kaya naman pagod siyang na makauwi sa kanyang munting tahanan. Medyo nabalot si Lolo Elmer ng lungkot dahil mag-isa na naman siya. Sasaya si Lolo Elmer kung makakasama niya ang mga anak kahit sa isang Pasko magdaraan man lang. Nagpatuloy ang ginagawa ni Lolo Elmer na maging Santa Claus sa mga tao hanggang sa sumapit ang Pasko. Mag-isa si Lolo Elmer sa kanyang bahay habang nakaupo at nakatingin sa Christmas tree ng kanyang bahay. Tinapay lamang ang inihanda ni Lolo Elmer dahil hindi naman siya makakakain, gawa na mag-isa na naman siyang magpapasko. Napatiga si Lolo Elmer nang may kumatok sa kanyang tahanan. Tumayo siya at pinuksan yun. Pumungad sa kanya ang dalawang lalaking nakakostume na Santa Claus. Mga Santa Claus! Natatawang sabi ni Lolo Elmer. Pasok kayo sa bahay ko. Yun nga lang, wala akong mapapakain. Tumango ang dalawang Santa Claus at pumasok sa kanyang bahay. Hindi pa rin nagbabago ang bahay, sabi ng isa sa mga lalaki. Halos matagal na rin pala, sabi naman ng isa. Nagtaka naman si Lolo Elmer dahil sa sinabi ng dalawang lalaki. Nagtanggal ang mga ito ng peking bigote at palbas. Napahinto at natulala pa si Lolo Elmer pero nang titigan niya ang mga ito at saka namukaan ang mga ito. Tristan, JM, pulala sa matandang lalaki. Ang nasa harapan ni Lolo Elmer ay ang kanyang mga anak na matagal na nawalay sa kanila. Tay, sabay niya sabi ng dalawa at hinagkan siya. Napaiyak naman si Lolo Elmer at niyakap pabalik ang dalawang anak. Bumuhos ang mga luha ni Lolo Elmer dahil sa sobrang saya. Hindi siya makapaniwalang hagkan na niya ang mga anak na nawalay sa kanya. Pasensya na po kung ngayon lang kami nagpakita. Masyado po kasing hirap noon, kaya kumayod muna kami. Hinanap ka po namin at buti nakita ka namin sa Facebook, sabi ni Tristan, ang panganay. Tay, hindi ka na po mag-isa. Mahal na mahal ka po namin. Tay, makakasama niyo na po kami ni Kuya Tristan, sabi naman ni JM. Hindi ka na po namin nahayaang mag-isa. Ang nanay niyo? Tanong ni Lolo Elmer. Wala na po si nanay. Nagkaroon po siya ng malupang sakit kaya pinawian siya ng buhay. Sagot ni Tristan. Nalungkot si Lolo Elmer dahil sa balita ng mga anak pero hindi niya pinahalata. Masaya si Lolo Elmer dahil kasama niya ngayon ang mga anak. Isang engineer sa Tristan at architect naman si JM. Masaya si Lolo Elmer sa na-achieve ng kanyang mga anak. Masaya si tatay ngayon dahil nasa tabi ko na kayo. Nakangiting sabi ni Lolo Elmer. Proud na proud ako sa inyong dalawa. Proud rin po kami sa inyo, Tay. Tugon ni Tristan. Opo, sobrang proud kami sa iyo dahil sobrang mabait ka po. Masaya kami na nagbago ka na, Tay. Sabi naman ni JM. Hindi akalain ni Lolo Elmer na mabibigyan na magandang regalo ang kagaya niyang Lolo Santa Claus sa kanilang lugar. Natigilat sila na makarinig ng ingay mula sa labas. Nang lumabas sila ay natigilan si Lolo Elmer nang makita ang napakaraming tao sa kanyang harapan na may kani-kaniyang dala. Ito ang mga taong nabiyayaan ni Lolo Elmer. Nagtipon-tipon sila para magpaka-Santa Claus sa Lolo Santa Claus na nagbigay sa kanila ng saya at pag-asa. Kumanta ang mga ito ng Christmas song kaya napaluhan na lamang si Lolo Elmer. Maraming salamat.
Lumuluhang sabi ni Lolo Elmer. Masaya ako dahil ang mga kagaya nyo nang natutulungan ko. Niyakap naman ng magkakapatid ang kanilang amang lumuluha. Kung dati ay malungkot ang mga Pasko ni Lolo Elmer, ibang Pasko naman ngayon ang kanyang naranasan dahil sa magandang regalong dumating sa kanya. Ipinakilala ng magkakapatid ang nabuo nilang pamilya sa ama. Tuwang-tuwa naman si Lolo Elmer, lalo na sa kanyang mga apong malulusog. Regalo ni Lolo Santos sa inyo. Nakangiting sabi ni Lolo Elmer bago abutan ng regalo ang kanyang mga apo. Wow, thank you po! Sagot ng kanyang lalaking apo na anak ni Tristan. You're the best po, Lola Santa! Sabi naman ng kanyang babaeng apo na anak ni JM. Ngumiti naman si Lolo Elmer sa mga apo at kinulo ang mga buhok nito. Hindi nagawa ni Lolo Elmer ang mga gusto niya sa mga anak noon. Hindi niya naibigay ang mga kinakailangan ng mga anak noon. Kaya naisip niyang bumawi sa mga ito sa pamamagitan ng mga apo. Si Lolo Elmer niyo ang the best Santa Claus sa lugar na to. Pagmamalaki ni Tristan sa mga anak. Siya ang pinakaastig na Santa Claus. Siya rin ang pinakagwapong Santa Claus. Sabi naman ni JM. Namangha naman ang mga bata at napatingin kay Lolo Elmer. Yumakap ang mga ito sa matandang lalaki. I want to be like you po, sabi ng bunsong anak na lalaki ni JM. Lolo Elmer, magiging Lola Santa rin po ako, sabi naman ng bunsong anak na lalaki ni Tristan. Napangiti naman si Lolo Elmer bago yakapin ang mga apo. Sobrang saya ngayon ni Lolo Elmer at wala na siyang mahihiling pa sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!